Bukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla. Pag-uusapan po natin kasama ang ating food supplement na kapartner, MX3 Natural Supplements. Kasama din natin si Dr. Edwin Bien. Ang pag-uusapan natin may kinalaman sa kalusugan. Bago siguro ito sa magiging talakayan natin, bago sa pandinig, sa paningin, ako parang ngayon ko lang din ito may encounter. Alamin natin ang ating topic, kasama natin si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening po. Ay, good evening po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin, magugulat kayo, may connection pong kaunti sa ating dinadanas ngayon. Okay. Ito po ay ang sunod-sunod na pag-ulan ng malakas kasama na ang pagbabaha, kung saan marami po kaming mga pasyenteng inaasahan na pupunta sa ospital para magpa-check sa kondisyon na to. Okay. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon, Doc, baka mali yung pagkabanggit ko ha, pero ngayon ko lang din kasi Okay ito tatalakayin kasama ka, yung hyperuricemia, paano ba ito, Doc? Opo, hyperuricemia ay nangyayari sa mga taong yun nga po ang kanilang kinakain sa maghapon ng ilang araw ay delata. Uy, Dok. Siyempre, paano ka nga naman makakapagluto? Binaha yung kusina. Oo. At saka sa ganito, hindi ka makakapamalengke. Hindi ka hindi ka naman laging nakakapalengke. Laging nakaka-grocery. Opo. Tsaka siyempre, yun nga. Tumataas ang kondisyon na ito sa mga tao na akala nila, sige na, okay na lang. Ano na lang tayo, makaraos na lang yung gutom, magbukas na lang tayo ng Delata. ng mga delata dyan, lahat na ng tatak.
kainin natin. Lahat ng klase. Lahat ng klase, opo. And one day, makikita na lang namin mataas yung level po. Meron na kayong hyperuricemia. Now, kaya natin tinatalakay ito kasi mayroon itong pwedeng komplikasyon later on. Yan. At gusto ko pong ipakita sana yung mga picture na pwede nating ipadala. Pag-usapan, oo. So, itong hyperuricemia, itong unang-unang photo natin, Doc, ito ba ang sintomas nito ay malalaman mo sa iba't ibang bahagi ng katawan or specific lang siya, Doc? Iba't ibang parte ng katawan. At nagsisimula ito dahil yung inilalabas na toxin ay hindi na ilalabas dahil sobra-sobra nga yung pasok sa katawan natin. Mula sa ating kinakain, sa diet natin. Itong picture na to na ipinapakita natin, Doc, classic ito sa marami nating nakikita, lalo na sa may mga edad na, nanay natin, tatay natin, lolo't lola, na parang may bahagi ng paa na medyo umuumbok, Doc. Opo. Yung iba akala nila bunyon lamang. Nakita niyo na ba yung mga paa, lalaki man o babae, na doon sa kanyang big toe, may nakalawit na parang bukol? Yon. So, pwedeng sabihin nila, baka bunyon yun, ano? Pero, ang totoo po doon, yon ay maaaring deposit na ng mga kristal na matatanim. Yung sinasabi mong bunyon, Doc, na nakikita natin, para siyang malaking kalyo, pero hindi ba sumasakit kasi yung ganun, Doc? O sumasakit din? Masakit yun. Kaya nga yung iba, di ba, hindi na nakakapag close shoes. Okay. Pero, Opo, masakit yun. etong sinasabi mo, Doc, yung bunyon ba ay may mga crystals din sa loob, kaya siya masakit, tumutusok-tusok, o iba siya dito sa hyperuricemia, Doc? Actually, ano po sila, related po sila. Okay. Related sila, no? Yung bunyon ay pagsimula ng pagkaka-deform ng buto, no? Maaaring dahil sa very tight shoes ng matagal nang sinusuot, siguro dahil laging naka-high heels, yung mga wrong practices po. Pero walang pinagkaiba po yan sa stalactite at saka stalagmite. Hindi ko malimutan yung salitang yan, napakasarap banggitin nung pang-high school ba? Pang-high school. Oo, di ba? Yun sa stalactite, stalagmite. Kaya nabubuo yung parang galing sa kisame po na parang cone pababa. Dahil unti-unti, may mga asin-asin o crystals na tumutulo hanggang naiipon ng naiipon. Ganun din po sa ating buto. Na-accumulate, nagpapatong-patong, Doc. Opo, accumulation po. Pagkatapos, magiging dahilan para kumirot. Okay. So, katulad nung sabi mo nga kanina, yung stalactites and stalagmites, kung nakalimutan nyo na po yun, sa loob ng mga kuweba daw yan, makikita, Doc, no? Nagfo-form itong mga parang salt or mineral deposits na ito. Aba, sa mga paa din natin, mayroong mga deposits na naiipon. Opo, lagi ka dun sa Palawan, di ba mayroon yan sa Palawan? Ayun sa Doc, yung cave doon, yung cave? pinupuntahan doon. Oo, mayroon po yan yung ganyan. So anyway, kaya po natin na binabanggit yan, one day, maaari na po siyang maging dahilan ng mga kirot sa ating paa, hindi lang sa paa, hanggang sa siko, hanggang sa mga daliri sa kamay. And one day, pwede po siyang magdeposito naman sa ating internal organs. Naku, okay. Yun ang iniiwasan natin. Pero, Doc, merong mga stages yan na sa una ba hindi mo siya mahahalata na nag-accumulate na siya? Mag-aalarma yan sa'yo kapag medyo may kirot na o medyo marami na yung deposito, Doc? Opo. Alam mo, ang stages niyan, 3, no? Yung asymptomatic. Mataas lang sa iyong dugo. Pag laging na lang mataas sa iyong dugo at hindi mo naman pinapansin, later on, makakaramdam ka na ng pagkikirot. Yung pagkikirot na yon, ang tawag natin doon acute stage, no? Pwedeng sa siko, sa kamay, sa daliri, sa paa. And later on, yung chronic, kung saan magkakaroon na ng deposit na kung tawagin namin ay tophi. T-O-P-H-I. Tophi. Okay. So, yun na po.
permanente na po yun. Kapag dumating kayo sa puntong yon, sana nakikita ninyo yung nakabukol doon sa inyong paa. Kung hindi po yan masusolusyonan, minsan kailangan pong kayurin ng doktor yon. Ang sakit naman, Dok. Pinapakinggan pa lang namin, kakayurin. Ito ay Kakayurin? walang anesthesia, may anesthesia pa. Paano ginagawa ito, Dok? Meron naman, depende naman siguro sa iyong Tolerance? biro lang sa iyo hindi, sa iyong babayaran. Okay. Oy, ganun. biro lang. Sabi mo, Dok, pwede ba makatipid? Pwede naman. Wag Walang na natin anesthesia. lagyan ng anesthesia. Aray ko. Parang yung joke sa dentista no? Pwede namang mas mura, walang anesthesia. Aray. So, binibiro lang po namin kayo, but this is common right now. Lalo na, nahihasten, napapabilis, Miss Cheska, yung pagtaas ng hyperuricemia sa paglusong sa baha. Ay, ganun. So, ibig sabihin, meron ka ng pananakit on a regular basis. Wala kang ginagawa, minsan hindi na daw nakakasuot ng normal shoes yung iba, Dok, no? Nagsasandals na lang, nagchichinelas. Kapag nailusong mo pa to sa baha, ano yun? Mas lalo siyang mamamaga, mas lalo siyang sasakit, Dok? Opo, mas lalo siyang sasakit, mamamaga, kasi yung laging nakalusong ang ating paa sa baha, tapos tayo ay naglalakad ng napakahaba, it affects the nerves. It destroys the nerves doon sa ating mga paa. So magkakaroon ka ngayon ng laging masakit, ang iyong talampakan, ang iyong mga daliri sa paa, abot hanggang sakong. So actually nakakakita ako ng mga ganong pasyente na wala nang ginawa kundi tanggalin ang shoes nila habang naghahantay nga sila sa opisina, minamasahe yung paa nila. Kasi masakit. Oo, kasi masakit. Chronic yun. At ayaw naman nila na pangmatagalan, iinom sila ng pain reliever. Okay. Buti, Dok, kung sila ay pagdating sa opisina, 8 oras, 7 oras na halos nakaupo, minsan hindi mo iindahin kasi hindi mo inilalakad. Paano kung ang kanyang trabaho o kanyang activities madalas sa buong maghapon, kailangan niyang from one point to another, o kaya nakatayo lagi, ikaw ay sales lady, guard, o kaya yung mga ganon, Doc, enforcer. Paano mo gagawin yan? Alam mo, mula ngayon, dito sa ikikwento ko, yung mga nakikinig sa atin, magiging mababait po kayo doon sa mga sales lady ng department store. Pag kinausap po nila kayo, medyo sumilip kayo pababa doon sa kanilang paa kasi bawal sila naka-close shoes Okay. Okay. Naka-stocking sila pero naka-open shoes, di ba? Okay. Makikita nyo po may mga bukol po sila doon sa kanilang hinlalaki sa paa. May mga sales lady nga, pag hinanap ko, hindi ko makita. Ayun pala, nakaupo na sa lapag, nagtatago. Yun nga, kasi masakit na. Oh. At saka hindi naman flat ang kanilang suot, Dok. Laging medyo mataas. May 1 inch na requirement 1 inch requirement yung kanilang shoes. Tapos nakatayo sila. Tapos magsusukat ka ng shoes. Hindi mo naman pala balak bilihin. Gusto mo lang makita kung bagay sa'yo. Pabalik-balik siya sa stock room, Doc, no? Oo, balik-balik siya sa stock room. Alam nyo, magiging maawain po kayo sa mga sales lady kapag ganyan. Tingnan po ninyo ang mga paa nila. Kadalasan, mayroon po silang nakabukol sa kanilang big toe area. Naku. At yung iba pang professions na madalas nakatayo sila or palakad-lakad. Itutuloy natin, Dok, sa ating pagbabalik itong discussion tungkol sa hyperuricemia na mamaga yung isang bahagi o ilang bahagi ng paa dahil nga po sa accumulated na mga, ano yan, Dok, kinain? Mga crystals. Kinain, opo, kinain, opo. Paano malalaman yan sa inyong blood test? Ano ang titignan para malaman na wala ka namang nararamdaman, pero may tumataas na pala sa iyong dugo na dapat mong bantayan para hindi mauwi sa pagpamamaga, pag-umbok, ang ilang bahagi ng ating paa, lalo na yung ating hinlalaki. Babalikan natin ang discussion, kasama natin si Dr. Edwin Bien. Kapartner po natin ang MX3 Natural Supplements. Matutuwa kayo dahil ang MX3 hindi lang po available sa mga leading drugstores
online, ito ay pwede na pong ma-add to cart, add to yellow basket kasi sa Lazada, sa TikTok at sa Shopee ay mayroon pong MX3. At pwede rin sa kanilang website, mamaya babanggitin namin yung detalye kung paano po kayo makakabili o makakahanap ng mga produkto ng MX3. Abangan ninyo yung mga live selling, di ba, ng MX3. Opo. At alam mo ba, Doc, yung mga DJ katapusan. natin, ha? Oh, Ay, mag-guess ka ba nakita ko. ulit? Mag-guess ka ulit, Doc, sa TikTok live Opo, selling? sa katapusan, sa 28 I think. Pero nakita ko yung mga DJ natin nagla-live selling. Ang cute ha. Oo, mga nagla-live selling at marami ang bumibili ng MX3. Lalo na magugulat ka, Doc, yung mga Gen Z. Yung mga Gen Z ngayon, Oo. kasi sila yung nag-uumpisa ng magtrabaho, nag-uumpisa ng maging busy, maging stressed sa trabaho at sa maraming bagay. Kaya nagkakaroon, Doc, ng awareness na ingatan ko yung kalusugan ko kasi ayoko na pagdating ng panahon, tsaka pa lang ako magre-ready, tsaka pa lang ako mangangalaga ng kalusugan kung meron ng nararamdaman, Doc. Opo, at saka sila yung lagi kasing online. Kaya correct. bagay na bagay po. TikTok Salamat din live. sa mga DJ natin, ha? TikTok liver, ha? Oo. Ayan. So, ifa-follow nyo po yung TikTok page ng radyo natin nationwide, Yes FM Manila, Love Radio Manila, kung saan nagkakaroon po sila ng mga pre-payday sale. Yung mga ganun pala yan, Doc, no? Bago Opo. magswelduhan, bagsak presyong mabibili yung mga produkto ng MX3, kaya mas marami kayong mabibili kasi mas mura. Opo. At saka ang cute magsalita ng mga DJ natin. Pinapanood ko. Medyo, social na dati. Yung, it's so good naman for your health ito. Kasi Gen so, Z, why Doc, not no? buy na? Gen Z, no? Ganun sila eh. Why not buy na now? Abangan nyo ho yan. At may mga discount vouchers. May mga ganun pala, Doc, no? Free shipping vouchers at kung ano-ano pa. So, anood lang po kayo. Naka-order ako eh. Oo, Doc, no? 10 plus Para, 1. yan, mga bundle promos, abangan nyo po sa TikTok. Opo. So, ibabalikan natin ang ating talakayan matapos lamang po ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan!
Sabcon. Amoy nakaka-joyful. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Ituloy natin, huling bahagi na po ng ating talakayan sa programang Lunas. Home remedies, kung meron kang uric acid, meron kang gout, may hyperuricemia ka. Ito, pakinggan natin kay Doc. Ano pa po yung mga dapat gawin, Doc? Ito po, napakaganda na natutuwa ako dati. Nakita ko po sa isang kasama namin sa bahay na may edad na. Ilocana po siya. Nagtataka ako, lagi po siyang parang may candy. Sinisita ko, sabi ko, bakit ka laging naka-candy? Kasi may nakabukol sa kanyang pisngi. May edad na po siya, nasa mga 50 na. Pag nga po niya, pinakita sa akin, binalatang luya. Luya? Ginawang candy? Luya. Fresh ito, Doc. Kinicandy niya yung luya. Fresh. Okay. Binalatan niya syempre, tapos ginawa niyang parang korteng candy, tapos nakababad lang sa kanyang bibig, sinisip-sip niya unti-unti. Ang sabi niya sa akin, sa probinsya daw, yun ang gamit nila kapag masakit ang mga sakong. Oh. Totoo pala yun. Scientifically, it was studied, ang ginger nakakapababa ng crystals. Okay. On a regular basis ba itong gagawin, Doc? Hindi naman. Pag napapansin ko lang siya. Kayo po, kung ayaw nyo dahil matapang yung ginger sa inyo, balatan nyo yung turmeric. Mas lesser yung anghang, Doc. Less ang anghang nun. Pero ganun din mayroon po siyang mga properties to help dissolve to become diluted ang ating crystals. Okay. So yun yung mga remedies na pang-agaran, pang-ampat, Doc. Pero yung tuloy-tuloy na, Doc, pagod na ako. Pag may atake ako ng ganito, nakakainis na. Paulit-ulit. Opo. Di re-resetahan ka ng doktor dyan. May may good news and bad news, no? Ang isa sa reseta ng doktor dyan, colchicine. Generic po yun. Oo, naririnig natin yan, Doc. Ang action nun is to lower down the uric acid. Yung uric acid, paano naman yung ibang crystals? Yun ang problema po doon. Pangalawa, pwede ring magreseta sa inyo yung doktor ng febuxostat. Ganon din, magpapababa ng inyong uric acid. Malaking tulong yon para hindi masyadong nakababad yung mga kristal sa kidney ninyo. Kaya nga lang, syempre habang matagalang inom po ito. Ayan, ngayon, yung pagkain po ng mga fiber-rich food, talong, ano pa ba? Alugbati. Oh, can you help me with that? Ano ba mga gulay ang paborito mo? Okra, Doc. Okra, saluyot, yan. Yung ma-fiber. Opo, yung ma-fiber ay napakaganda po niya kasi winawalis po niya yung mga kristal sa ating bituka upang sa ganun hindi na ito ma-absorb. Yung pag-eehersisyo. Okay. May natutunan po ako na napakaganda. Alam mo kung kailan sumasakit itong paa nila? Paggising sa umaga, pagtapak sa lapag. O yun na nga, Doc. Yung kakagising daw. Kasi nga, ikaw ay nakahiga, di syempre, pupunta ngayon yung sirkulasyon mo sa iyong paa. Ang problema, hindi na yan babalik sa puso mo para ma-circulate ulit. Maiiwan na sila doon sa paa mo. So, dapat nakaangat? Pagbangon mo, ha? Dapat nakaangat? Yung paa, kung maaari, sa unan. Okay. Pagbangon mo at tumapak ka sa lapag, aray, yung iba mapapasigaw talaga. Aray. Yun pala yun. So, the secret there is, mag-dinner kayo alas 7. Huwag na kayo mag-dinner ng mas late pa. Yung iba nagdi-dinner doon alas 10 na. Ay, naku. Nung napunta nga ako sa Singapore kasi nagstay ako doon for a while for my training, meron silang dinner, meron pa silang supper. Magkaiba pa yun, Doc. Napun ako, hindi sila nagluluto masyado sa bahay nila kasi nga nakakondo sila, no? So kakain sila ng dinner after work alas 7. Alas 10, magtatawagan yan, magbabarkada. Kain tayo? Kakain sila sa labas, supper. Doon sa mga hawkers market, yung mga nasa kalsada lang. Magte-take home pa yan. Ang tawag nila ron, midnight snack. So, lahat ma-accumulate yun habang natutulog ka. Yes. So, ang secret po rito, kumain ka ng alas 7,
mula alas 7, likido na lang, inom na lang kayo ng inom ng tubig. Ngunit matapos kayong mag-dinner, huwag kayong uupo kagad o mag-nonood ng TV, maglakad-lakad po kayo kahit sa loob lang ng bahay o sa hagdan ng 15 to 20 minutes. Kilos ka ng kilos dapat. Opo, tayo ka lang, lakad-lakad ka, tumulong ka sa paghuhugas ng plato o Correct. pagmamap ng floor. Yan. Oo. Pero Huwag Dok, yung nakasalampak agad sa sofa. yung binanggit mo daw ba na gamot, ano ba yan? Pwedeng pang matagalan yung ganyan or hindi advisable? Hindi po. Huwag kayong iinom na pangmatagalan dahil nakabili kayo ng marami, dahil maaari pong mauwian muli sa renal failure. Pero, maaari po ninyong inuman ng natural. Yung binabanggit po natin ni Miss Cheska kanina sa live on selling, yung MX3 capsule. Dahil ito po galing sa prutas, mangustin po ito. Dahil ito naman po may FDA, ito rin napag-aralan na sa Canada, pwede po ninyong inumin regularly to keep your crystals diluted. Okay. So ito, Doc, yung sinasabi natin na available na nga kahit sa mga Gen Z, very accessible, TikTok Live, Lazada, Shopee, online, o kahit pumunta kayo sa mga drugstores, sa mga groceries, meron yan. Pero kung capsule ang kanilang hahanapin, Doc, doon talaga sa pharmacy, sa mga drugstores, at saka online, TikTok, Shopee, at Lazada. Kahit yung mga Gen Zs, now is the time din pala talaga to protect their kidneys, to protect their body para hindi mag-accumulate nung mga crystals na yan. Kasi Dok, sa bilis ng ngayon, ng kanilang mga activities, baka nga mga instant ang kinakain, mga debukas na lata. Dok, very ngayon mga delata, yung i-flip mo na lang, hindi ka na kailangan ng abrelata. Napaka-convenient na ngayon, Dok. At saka mga Gen Zs, let's be honest, hindi naman kayo natutulog ng alas 10 Natutulog kayo alauna Sasabihin ko sana 12, alauna pa pala, Dok. Marami silang ginagawa on their laptop. Nakikita ko sa airport, naka-laptop sila ng naka-laptop. Oo. Lagi silang naka-online, di ba? Yun. So, ang tendency po talaga ninyo, nakaupo, stagnant kayo. So, kailangan gumagalaw ang inyong sirkulasyon. Oo. So, yung MX3 capsule, once a day lang, Dok? Once a day, or kapag nag-iedad na tayo, wala namang overdosage, twice a day, pwede rin po. Okay. Pero kung sila ay hindi na Gen Z at heart na lang, Doc. Ibig sabihin, it's not too late. Kahit may nararamdaman ka na, pwede ka pa rin mag-take ng supplement na katulad na MX3, Doc. Once we reach 40, yan ang 40 ang magic number po. That is the time na nagbe-breakdown na yung ating mga hormones. Kailangan na po natin alagaan yung katawan natin by taking a lot of good nutrition. Supplementation is one of that. Imbis na bibili kayo ng kung ano-anong mga synthetic na mga vitamina out there, natural po yung maganda. Yung MX3 is one of the best po sa natural supplement. Okay. So, Doc, kung sila naman ay gusto talaga magpa-check up, siguro meron silang family doctor, meron silang pinupuntahan, magpa-check up sila kung may mga sintomas sila ng uric acid or gout or hyperuricemia. Pero Doc, kung gusto nila sa iyo, siguro teleconsult, online consultation, o kaya sa clinic mo, saan ka po pwedeng hanapin? Muli, hanapin nyo na lang po yung pangalan ko, Edwin A. Bien. Yun ang pinakamadali pong tandaan kasi sa Messenger, makikita nyo naman po, may mukha ko ron, tapos sa paligid ko merong logo ng UST, kasi doon po ako graduate. Ipadala nyo po yung laboratory test nyo doon, o i-message nyo po kung ano yung question nyo sa akin. Kung halimbawa naman na kailangan yung mag face-to-face, ipapadala ko po sa inyo yung branch na pinakamalapit sa address po ninyo. Para mas malapit yung pupuntahan ninyong location ng clinic ni Dr. Edwin Bien. At kung susubukan nila itong MX3 capsule na sinasabi natin, Doc, paano ang inuman nito? Kung halimbawa, Gen Z ka pa lang, di sige, once a day. Pero pag may nararamdaman ka na, masakit na nga yung sabi natin, tagiliran mo, o paa mo, tuhod mo, gawin mo ng 2 times a day. Pero kung 40 pataas ka na, gawin mo na talagang isa sa umaga, isa sa gabi.
Okay. At itong mga bili ni Doc, sana po ay natandaan natin, nakuha natin. Sana isinulat ninyo para hindi din nyo rin makalimutan. But in any case, anytime pwede ho kayo mag-message sa Facebook ni Doc. Hanapin nyo po siya, Edwin ABN, o kaya po yung Facebook page mismo ng MX3. Hanapin nyo lang po yung MX3 Natural Supplements. O kaya sa akin, pwede rin kayo magtanong, Cheska San Diego Bobadilla, kung may mga nakalimutan kayo sa ating discussion dito sa programang Luna. So Doc, naku, once again, marami kaming natutunan sa iyo, Doc. Maraming salamat sa pag-share ng knowledge para hindi sumasakit yung aming mga pa. Dahil sa uric acid, Doc. Opo, at iba pang kristal. Ayun, pati kidneys pala, no? Dapat lagi din nating iingatan. No? Once again, Doc, maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-iingat po kayo. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Visayas at Mindanao at